Mom Nerissa Beatriz, a teacher and a guidance counselor, and here's my channel where you can grow positive with all the relevant topics, lessons, and tips that I will be sharing. So if you're new in my channel, please subscribe and hit the bell button for you to get updated with the next videos. Okay, so for this video, I'll be featuring a series of webinars taken from the 3-day division level webinar on career psychoeducation for grades 10 to 12 students, which I was able to organize. As a guidance counselor, it is my advocacy to help students in their career decision making. So please do watch the videos. Alright, so ano gagawin natin ngayon? Teka, nawala. Bumalik na naman sa malilit na screen. Teka, let me make a full screen. Ayan, okay, back to full screen. So, for the time that I am given, I'd like to share with you a lot of things na marami. Now, let me start first with a video. Gisingin ko muna kayo sa isang video para lang makita ninyo kung ano yung mga beauty ng tool natin. Ayan, sandali. Try kong i-click. At syempre, habang nagsasalita ako, ito minsan hindi ko mapigilan, no. Hindi ko alam ano nangyayari sa computer, kung nako-conjuring ba, no? Baka mamaya may lumalabas lang bigla sa screen ko. Ayan. So I hope kaya niya mag-play na at may sound na lumalabas, pero ngayon wala pa naglo-load. So might take a while lang. I don't know kung bakit. Again, ano pag-uusapan natin? Habang hinantay ko yung video mag-load, kwentuhan ko lang kayo. We're going to talk about a few things. Number one, we're going to talk about online application. Sa panahon ngayon, puro online na tayo, virtual. Ang i-share ko sa inyo is ano yung pinaka sinasabi nating right tool na gamitin. Because there's actually a lot of tools. And this time, I want to make sure lang na you are using the right tool. Yan yung unang topic. The next topic I will share to you later is yung mga kalokohan ng mga aplikante. Share ko sa inyo in terms of how they dress up or how do you have to prepare when you encounter yung mga interviews later on pag kayo pupunta sa virtual interview or sa physical interview. And the last item is I will share to you kalokohan naman ng mga HR. Ano naman yung mga pinagtatanong nila, no, pagdating sa mga interview, just in case may encounter niyo yung mga tanong na yan, at least alam niyo na paano sumagot or paano umiwas sa mga sinasabi kong mga kalokohan ng mga HR. Okay? So in the meantime, I hope the video is going to play na. I'm clicking on the video now. Let me know again, show any street dances all over the world. Hindi ko alam, wala akong nakitang emoji, so hindi ko sure. I hope you can hear the sound. Yun na lang. Okay? Yes sir, may sound po. Thank you. Let's go. Come on. Oh yeah. The turntable spins using new ability, agility that wins. And then your crew got burned. To be the master of the craft, you gotta practice to learn, kid. The street dancer breaks with 1990s and the 80s paved the way for the days. B-boys emulating the greats like 43's crazy legs, dynamic breakers with shake. Let's dance to the beat of the drummer that's funky. Way before the beat, this was bugging on Brass Monkey. Hip hop, new cruises, Foxy Enchilada. In the boxy DJing was Africa Bambaataa. Brought back to the Bronx, crew hurt the innovator. DJ and sound systems toasting in Jamaica. Got posting, the host with the most money maker. Now I'm moving bricks, but I started out as a breaker. Turntable spins, brothers cautious, listening to Bob James Norris, and of course James Brown, funky drummer, the sound in the summer, before you saw the hustler in the Hummer. Yeah, and a few years later, Melly Mel changed up his gear, switched the game up. The gangs of New York ceased banging for beat. Once the whole 5 girls break dancing up in the street. Yeah, the turntable spins, the DJ and MC coincide like twins. The crowd grins cause they know what they came to hear. It's important what you wear, uniform in the fresh gear. Hip hop was visible and heard by many. A backdrop or a mural in the park with graffiti.
dancers, rappers, original, not phony men. Windbreaker jackets, knee pads on linoleum. Make it move, keep it poppin', keep it locked down. And first position when the groove, DJ spin it round. And it's your time, time to shine. All the eyes on you, to dance all over the world. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Hey, yo, you catch a wreck on the floor. Make it move, keep it poppin', keep it locked down. And first position when the groove. Yan. So yung video na pinalay ko ngayon po, yan yung pag-uusapan natin sa first topic. Okay, remember we have 3 topics. So I hope matuto kayo, no? Meron kayong matutunan sa mga topics na share ko sa inyo. So ano yung unang topic? I will share to you ano yung tinatawag na most secured resume for online application. This is called the resume link. Okay, so para dire-diretso na tayo sa topic, sabi ko nga kanina, I am not here to tell you kung ano yung anong dapat gamitin. You should decide kung which one sa tingin nyo yung platform na pwede nyong gamitin. Now, example lang, right now, sa panahon ng virtual, di ba, ang dami natin puro online apps ginagamit natin. Example, pag mag-order tayo, pag nagutom tayo, order tayo ng mga apps pang order ng pagkain. Hindi ko na banggitin yung mga apps na yan. Okay? Wala naman ako pinopromote. Now, pagdating sa mamimili tayo, mag-shopping tayo, hindi natin makapunta sa mall kasi bawal pumunta or baka minsan nakakapuslit kayo, depende. No, so what you do is you do online shopping. 'Di ba? Ang dami puro online. Now, pagdating po sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa mga grade 12. So shout out ngayon kasi I know the audience here are from grade 10 to grade 12. If some of you are listening na hindi na kayo nasa grade 10 to grade 12, maybe college na kayo or you are in between jobs, I hope itong tool na ito ay makatulong sa inyo. Okay? So ito ang aking guide or aking checklist. Are you using the right tool? Sa dami-dami ng tools right now. And these are my checklists. So you don't have to answer me. You just answer it by yourself lang. Just go along with my checklist. Okay? So the first in my checklist is, are you using something that makes you stand out? Diba? Pag ito bang ginamit mong tool na ito, pag nag-apply ka sa kumpanya, ikaw ba'y mapapansin? Yan. Ang tool na ito, itong resume link, definitely mapapansin kayo. Okay? For that. Okay? So ano yan? Mamaya papakita ko sa inyo. Another in my checklist is that you don't have to keep so many files. You just put everything lang all in one file. Actually, yan ang ano natin. Yan ang kagandahan nitong tool na ito. Kasi marami kayong mga files na later on sa submit. Meron kayo sa submit ng mga pre-employment kagaya ng academic records nyo. Sa submit nyo yung mga government IDs nyo. Minsan meron kayong mga iba pang mga stuff, no, na personal information na gusto nyo rin i-submit sa mga companies to back you up. Yan ay paiba-ibang file. So this time, huwag natin pahirapan yung buhay natin. We can all keep them all in one file. Okay? So this tool helps you to do that. Another in my checklist is that hindi na rin ito nagpapatagal-tagal pagdating sa paghanap ng trabaho. Kasi siguro naman kung tatanungin ko kayo, do you want yung process nyo na mas tumagal pa, mas mapahirapan pa kayo, pabalik-balik? Hanggat maaari, bawasan natin yung pabalik-balik, 'di ba? Mas maganda pa nag-apply, pa nag-submit na information, the shorter the process, the better. And this tool also helps you to do that. Now, you might be thinking at this point, "Sir, baka naman mahal 'yan. Mukha po akong salesman pero wala akong binibenta sa inyo." Okay, libre po ito, libre. Okay, this tool walang bayad, absolutely zero bayad. Okay, this will definitely save you a lot of money. Okay, not just money but also resources. Okay, and the last in my checklist, ito sa tingin ko ang pinaka-importante sa lahat ng mga checklist ngayon. Importante malaman kung yung information nyo ba secured. And I think right now, if I ask the audience, do you want your info to be secured? I think ang sagot nyo ay yes. Okay, so this tool definitely delivers yung security na hinahanap natin. Okay, so ano ba tong tool na ito? Puro na lang ako checklist eh. Diretso na tayo dun sa tool. Ano yung tool na ito? Ito yung tinatawag nating resume link. Some of you might have just heard of this tool right now lang. Narinig mo, resume link. Ano ba tong resume link? Resume link, dubbed as the most secured resume, is defined as a personalized URL. It's a URL that anyone can open online anytime, provided alam nung tao yung link mo. Okay, so example, gagawa tayo example. Shout out ulit dito sa audience. Teka, mag-roll ko lang ako dito. Titignan natin. We have Monica Niar. Ayan, na nagsusulat ng notes. Nakikita ko sa camera. No? Kunwari, masipag nagsusulat ng notes. Kunwari lang. Okay, biro lang. Ma Monica Niar. Ayan, I hope tama yung pagkasabi ko sa apelido. Ang kanyang resume link pwede maging monicaniar.jobs180.com. Ganun lang kasimple. Yan na po ang resume ni Ma'am Monica.
So you're now thinking, paano ko gagawa niyan? Simple lang po. We have the following steps. Actually, 3 steps lang ito. Napakabilis lang ng steps natin. The first step is for you to register. Wala itong bayad. Libre po ito. Okay, this is absolutely for free. So how do you register? Okay, how do you register? Pumunta kayo sa website ng jobs180.com. That's www.jobs180.com. Okay, jobs180.com. At doon po sa may right side ng screen, kita nyo merong register. Click nyo po yung register at doon po kayo mag-start mag-fill out ng information. Ganun lang siya kabilis. Okay, so you know, might be asking me, ano po yung mga lalagay namin doon sa mga information? Teka, pupunta tayo dyan. Okay? When you create an account, it is very important that you start by creating a resume link. And ano ba yung basehan ng resume link? Ang basehan po niyan, kadalasan, is yung unique name nyo. At ano ba ang unique name nyo? Pangalan nyo is a unique name. Monica Niar is a unique name. Kim Chua is a unique name. Kahit na maraming ibang Kim Chua sa mundo, una-unahan lang yan eh. Pasensyahan na kung may nauna sa inyo. Diba? So, halimbawa, si Ma'am Monica, may kapangalan, may katukayo. Eksaktong-eksakto kapangalan niya, Monica Niar. E naunahan siya mag-register. Ano mangyayari? Magkakaroon na red na box. Sasabihin doon, this name has already been taken. O huwag kayo malungkot pag taken na. Narinig mo lang taken, malungkot na kagad. Okay lang kung taken na. Okay? Ang importante, maging creative. Ano pwede natin gawin? Pwede mo balik ta rin. Gawin mo, Niar, Monica. O kaya M, Niar. O kaya N, Monica. O kaya MN, NM. Depende kung ano gusto mo gawin. Basta importante, wala kang kapareho kahit kayo may kapangalan. Okay? Paalala ko lang sa mga nakikinig, huwag kayong OA. Pag gumawa kayo ng resume link, huwag po natin gagamitin yung mga ganyan, tipong Barbie doll, cutie pie, lover boy. Okay? Kasi hindi po yan mukhang professional. Imagine mo, nag-apply ka dun sa company. Sasabihin ng HR sa'yo, do you have a resume? Ang sasabihin mo, yes po, ang resume ko po ay eljablo.jobs180.com. Diba? Baka matakot yung HR sa inyo pag sabi mo eljablo. Diba? So, wag na tayong gumamit ng ganung klaseng mga pa-cutie-cutie na mga pangalan. Gamitin na lang natin yung ating totoong pangalan. Okay? Just put your name and whatever that name is, it will sound professional. Okay? Now, as we proceed to register, please use a valid email. Ano yung mga valid email? Excuse me. Ano yung mga valid email? Ito yung mga email na nabubuksan natin. Emails like Yahoo, Gmail, Rocketmail, MSN, lahat ng mga emails na nabubuksan is a valid email. Huwag po tayong gagamit ng, example lang, shoutout tayo ulit, huwag tayong gagamit ng adam@facebook.com na email. Huwag kang gagamit ng melissa@facebook.com na email. In short, do not use @facebook.com na email to register. Bakit? Kasi kapag ginamit mo yung @facebook.com na email, hindi mo na mabubuksan yung mga pinapadala sa inyo ng mga companies as well as jobs180.com. Okay? So, kailangan gumamit ng email na nabubuksan natin. Okay? Bakit? Para, una sa lahat, maka-receive kayo ng notification. Okay? Ng mga possible job opportunities. Pangalawa, para ma-verify mo rin yung account. Kasi kapag hindi mo verify, hindi po kayo makaka-receive notification. So anong gagawin para matapos ang first step? Kailangan po niyo puntahan yung email ninyo. As you open your email, please verify your account. It's an evidence that kayong gumawa ng account. Okay? So ganun lang kasimple. Just click on the button verify and that's it. Tapos ka na sa first step. Okay? So ano yung first step? Register. Wala itong bayad. Okay? Let's proceed to the second step. Ang second step, ang pinaka-logical sa lahat. Ito pinaka-logical. Okay? Kailangan kumpleto detalye nyo. O sige, tatanungin ko kayo ha. You don't have to answer me sa chat. Just answer na lang by yourself. Sino sa inyo dito magsasubmit ng resume sa mga kumpanya tapos bungi-bungi information? Diba? Sa tingin ko hindi nyo gagawin yan. Hindi ka magsasubmit ng resume na kulang-kulang detalye. Bakit? Kasi sinasayang mo lang oras mo at oras ng HR pag ginawa mo yan. Higit sa lahat, no, bubuhatin mo yung bangko ng school nyo. Okay? So please make sure kumpletuhin ang detalye kasi makita yan ng HR kapag sila ay nag-screen ng inyong mga information. Okay? So how do you now complete the information? Balik kayo ulit dito sa link na pinakita ko kanina. Punta kayo sa www.jobs180.com. That's jobs180.com. And this time, hindi mo na kailangan mag-register ulit kasi may account ka na yan. Gagawin mo mag-login. Okay? So as you click on login, ano mangyari? Lalagay mo dito yung inyong email at inyong resume link na kayo lang may alam niyan at lalagay mo rin siyempre yung password na definitely kayo lang may alam. Ba? Now, as you log in, what happens next? You start to fill in the blanks. Now, at this point, hindi ko ito iisa-isahin. Okay? Because obvious naman, pag nakita mo dyan name, malamang name ninyo. Pag nakita mo address, malamang address nyo, hindi yung address ng pinsan mo. Diba? Unless lang magkasama kayo sa bahay ng pinsan mo. Diba? So, ang point is, I will only emphasize yung mga important aspects lang. Okay? The rest, I'm sure gets you naman yung gusto kong sabihin. So, hindi mo na kailangan, hindi ko na isa-isahin to. Okay? Para doon tayo sa mas exciting at importanting portion lang. So, ano importante dito?
Okay? Ilagay natin dito yung mga details na pwede tayong makontak ng isang HR. Okay? Hindi lang po ang cellphone. Ayan, bakit? Aminin nyo man at hindi. Pag kayo tinatawagan ng mga tao, kung sino man tumatawag sa inyo, pag nag-ring yung phone nyo at hindi mo kilala yung tumatawag, ano ginagawa nyo? Ang gagawin nyo, hindi mo sasagutin. Hayaan mo lang, hayaan mo na to hanggang matapos mag-ring, hanggang mapagod mag-ring, no? Or tatawag naman siguro to ulit, or magte-text naman siguro to. Paano kung yung tumatawag sa inyo, opportunity na pala? 'Di ba? At paano kung yung HR yung tumatawag sa inyo, hindi mahilig mag-text? 'Di ba? Paano na? Sayang yung opportunity. That's why I always remind yung mga nakikinig, please, answer the call. Especially kung hindi mo kilala yung tumatawag sa inyo. Okay? At kung sakali may iniiwasan kayo, 'di ba? Tsaka mo na simplehan, pag kilala mo na, tsaka mo na sabihin, hello, choppy, di kita marinig. Tsaka mo i-reject. 'Di ba? Alam mo na, sinasabi ko, diskartehan mo na lang. Pag kilala mo na talaga yung tumatawag. Okay? So, put all the possible means na pwede kang makontak na isang HR, kagaya ng hindi lang cellphone, lagay mo rin email mo. Pero sa totoo lang, you don't open your email more often than you open your social media account. And that's the reason why I encourage everyone to put your Facebook, your Twitter, depende kung anong mga ibang social media mo, ilagay mo dyan lahat para makapag-PM tayo, mas mabilis makapag-private message. Hi, are you available Thursday 10 a.m. so on and so forth. Diba? Can you follow? I'm sure you can follow. Diba? So mas mabilis tayo makaproceed dun sa next step natin. Okay? Now, for those who are reacting at this point, Sir, meron na akong resume. Nagawa ko na po yan. Nasa Word file, nasa doc file ko, naka-PDF pa. Diba? O di simple na lang ang gagawin nyo. What you need to do is transfer all the information here sa loob ng resume link para maging secured yung data nyo. Okay? Mas mabilis. Kopyahin mo na lang lahat ng data kung nagawa mo na rin naman ito. Lipat mo lang dito sa resume link para maging secured. Kung bakit secured, I'll tell you as we go along. Okay? Let me continue. Anong meron sa resume link na wala sa traditional na resumes? Isa ito sa papakita ko. Itong work options. Kung nakita nyo sa screen, may work options kayong pwedeng pagpilian. Yes, no lang yan. Parang switch. On, off switch. Ano gagawin nyo? Willing to work night shift. Willing to relocate. Looking for OJT. Maybe some of you are looking for internship or OJT. Diba? Although medyo mahirap sa panahon ngayon maghanap ng OJT kasi alam nyo naman, because of the IATF protocol, bawal ang face-to-face pa. Diba? And then if you're willing to work overseas, yes or no lang din. Anong gagawin ng system? Ima-match na kayo sa mga possible companies na naghahanap ng kapareho ng profile nyo. Yan ang gagawin ng system. But remember, hindi ko sinabi automatic hired na kayo. Wala akong sinabing ganun. You have to set this up properly para ma-match kayo sa mga possible companies na naghahanap ng kapareho ng profile ninyo. Ayos ba? Diba? Kung kayo ay from Humes, kung kayo ay from STEM, diba? Lagay mo dyan lahat ng information niyo at try kayo i-set up ng system, i-match kayo ng system sa mga companies na naghahanap din ng ganung profile. If you're looking for STEM, ma-match na kayo. That's why you have to use an email that you can open para pinapadalan kayo parati ng mga notification. Okay? So next, ano pang lalagay niyo dito? Lagay niyo yung school niyo. Okay, whatever school that you've been to, hindi lang yung present school. Kung later on nag-aral pa kayo for college or later on nag-masters pa kayo, wala naman limit sa space yan. Pagdating ko sa seminars attended, pwede rin kayo maglagay ng kahit gaano karami, kahit magkopyahan pa kayo. Just make sure lang alam mo yung pinag-usapan sa seminar just in case na encounter kayo ng HR na tatanungin kayo about the seminar. Okay? Now, when it comes to certification, you also put here in case lang you have certification programs. Diba? Kung meron kayong mga sinalihan ng mga inaral na mga certification program, you can also put it here. Okay? Magkaiba po yung certificate sa certification. Okay? I'm just saying lang. Okay? Now, pagdating po sa achievement, dito kadalasan na problema yung mga aplikante. Tinatanong ako na madalas ng mga estudyante, "Nako sir, gagraduate na po ako. Magka-college na ako, tapos na ako sa grade 12 eh." Iba nga sinasabi, "Sir, graduate na ako ng college. Wala pa rin ako achievement." Alam nyo, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Bawat isa sa inyo, sigurado ako, meron na kayong naging achievement even from at one point in time. Sure ako dyan. Sure ako dyan. Okay? Ang achievement, wag mo lang i-base sa loob ng school. Hindi lang ito about academic excellence. Sa totoo lang, aminin nyo or hindi naman kayo lahat honor student eh. At kung nasa college kayo, hindi naman kayo lahat dean's lister. Okay? And I'm sure you're all agreeing to what I'm telling you. Diba? Some of you are student leaders. Active kayo sa organization nyo, active kayo sa school ninyo. Diba? Ay, iba naman sa inyo talaga tahimik. Sa school, aral konti, uwi sa bahay. Aral konti, uwi sa bahay. Ganun lang talaga ang buhay na ginagawa natin. No? Simula tayo ay nag-aral sa school. Pero, malay ko lang, baka naman active kayo sa barangay mo. Diba? Isa kang tanod o kaya isa kang kagawad. Diba? So, kung ano mga pinagkakagawa mo, mga pinagkakabalahan mo sa community mo, lahat yan ilagay mo. Why? Remember, what you're doing now is you're trying to market yourself more effectively to the company.
Yan ang ginagawa mo right now. Diba? Tinatry mo i-market sarili mo. So put all the things that you think is an achievement, you put it here. Okay? Kahit walang connect sa course. Okay? Pagdating sa skills and languages. O sige. Isa-isahin natin to. Sa skills. Sa skills, ang gusto ko lang sabihin, huwag niyong i-limit yung skills nyo dyan lang sa course nyo. Okay? Or sa strand nyo. Hindi porkat, example lang ang course mo ay engineering, ang alam mo lang gawin ay engineering. Some of you na nasa engineering, example lang, or nasa science and technology, some of you might be into photography. Some of you might be into multimedia, into graphic design, diba? Into music, into arts, into crafts. Diba? May mga iba nga dyan, tinatawag na plantito-plantita. Baka kayo, plan ate, plan kuya. O diba? Depende. Kung anong mga hilig nyo, ilagay mo dyan. If you're into music, you put it there. Bakit? Remember what I told you? What you're doing now is you're trying to market yourself effectively to the company. And companies hire you not because of your location, yes, but that's not because of your school. It's not because of your course, but mainly because of your skills. Yan ang isang katotohanan why companies will hire you. Diba? So yan, lagay mo dyan lahat ng skills nyo kahit walang connect sa course nyo. Pagdating sa languages, hindi lang naman, I'm sure dalawa na alam nyo lengguwahe. Alam nyo Tagalog, okay? You know Filipino and you know English. Okay, Tagalog to be exact, no? As a local dialect. If you know other dialects, Sabacano, Bisaya, Ilonggo, Kapampangan, foreign languages, Chinese, Japanese, French, Vietnamese, diba? Lahat ng yan, lagay mo, walang limit sa space yan. Because remember, you're trying to market yourself more effectively to the company. Okay? Na pagdating po sa references, isa lang paalala ko. Madalas, yung mga references na nilalagay nyo, kilala nyo. Ang tanong, kayo ba kilala nila? Sana, di ba? Kasi madalas pag tumatawag kami sa mga companies, hindi kayo kilala. Yung worst, talagang hindi kayo maalala. No? As in, wala. Hindi nila alam sino tong taong to. So, please tell your references na ginawa nyo silang reference para at least they know what to tell about you pag natawagan sila for background checking. Okay? Now, at this point, alam kong alam nyo na yan. Maybe some of you have already, sabi ko nga, done your resumes. Meron na kayong sarili nyong mga resumes or mga profile. Ano gagawin natin? Ilipat na lang po sa loob ng resume link para maging secured. Okay? Now, the next thing I will show you, ito yung mga amazing na portion. Ito yung mga wala sa traditional na resumes natin. Oh, ano tong mga to? Let me start with the portfolio section. Ano tong portfolio section? Ito yung section kung saan i-upload mo yung mga ebidensya ng skills mo or ebidensya ng mga kiniklaim mo about yourself. Example, sige, gawa tayo practical application. Ano yung ebidensya na graduate na kayo later on? Transcript, tama. Ano pa? Anong toga? Toga, hindi. O, kala nyo, nababasa ko yung utak nyo. Ang toga, hindi. Ang grad pick, hindi. Ang ebidensya ay certificate, diploma. Yan, ebidensya yan. Transcript, sabi ko nga. Ano ebidensya na pwede ka pumunta sa ibang bansa? Passport, tama. Visa, correct. O, di ba? Ano pa? Ticket. Sabi niya ba, ticket daw. O, tama rin. Di ba? Kailangan ng ticket. Ano ebidensya na wala kang criminal record? NBI clearance, police clearance. O, di ba? Tama yan. So, ano ebidensya na pwede ka mag-drive ng sasakyan? Driver's license. Okay, gets yun na sinasabi ko. So, how do you now prove yung claim na yon? How do you now tell the HR na talagang ganun ang skill mo or meron kang ganung klaseng achievement? Diba? Then you now attach evidence. Dito mo ilalagay mga ebidensya sa portfolio section. Diba? Yan, lagay mo dyan. As you can see my example on the screen. Diba? Lagay mo dyan. Now, some of you are now thinking, share. Kung pare-pareho naman kami lahat, magkakaklase, magkakabatch kami. We are all from the same school. Pareho naman yung course na tinake namin or yung strand na tinake namin. Pareho naman yung teachers namin, pareho naman yung curriculum namin, at pareho naman yung OJT na pinasukan namin. Just in case lang na nag-OJT na kayo. So, how will we stand out? How will I stand out compared to my classmate, to my best friend? Oh, that's a very good question. Ito ngayon yung sagot ko dyan. Okay? Kung naisip mo yung tanong na yon, sasagutin ko na. Okay? You can now create a selfie video. Isa to sa mga trending ngayon. Okay? Huwag na kayong magulat. Kung nagti-TikTok nga kayo diba? Ano pa to? Panis to para sa inyo. Hindi ito, wala tong kahirap-hirap na nagti-TikTok na kayo. Okay? Ang gawin mo lang, yung TikTok, gawin mo lang siyang for application. Ganun lang yung purpose natin. So, what you can do now is you can get a smartphone. Kung wala kayong smartphone, manghiram muna sa kaibigan, mag-record ng selfie video. Okay? Pag hindi mo type, yung video mo, i-delete mo. Di ba? Pag type mo, i-save mo. Siyempre, di ba? Type mo na, i-save mo na. Then, what you can do is you can upload it sa YouTube, sa Vimeo. Maraming mga video channels, sa totoo lang, no, na libre, na pwede mo i-convert at conversion pala na libre, online. Type mo lang sa Google. Then, you can upload the video here sa loob ng resume link.
Now, in this time, hindi ka naman magti-TikTok para sumayaw ng sumayaw. Hindi lang naman ganun. Okay, ang gusto ko sabihin ngayon is you try to pretend that you are being interviewed by the HR. Ano yung mga common question ng mga HR? Sige, subukan natin. Okay? You can answer kung saan man kayo ngayon. Answer lang. Huwag nyo na i-type. Okay? Just answer lang. Ano yung mga common questions? Una sa lahat is, tell me something about yourself. O, pangalawang tanong, why should we hire you? O, di ba? Yan yung mga gasgas na question na. Di ba? At so what you can do now is get your smartphone, pretend that you are being interviewed by the HR, and answer those questions. Okay? So I'll show an example here. I'll play the video para may idea kayo. Okay? Listen to the video. This is a very short video. Wala pa tong 1 minute. 30 seconds lang. Pakinggan nyo. Good day. I'm Kathleen Ann S. Pangilinan, 19 years old from Pasig City, and currently taking BSIT with specialization in web and mobile application at FEU Institute of Technology. You should hire me so I can obtain an entry-level position in the field of information technology, where I can realize my knowledge and skills in the field that I am in. I am passionate, hardworking, and most of all, optimistic. To know more about me, you can visit my resume link, kathleenannpangilinan.jobs180.com. Thank you. O, di ba? Ayos? Wala pang 1 minute. 30 seconds, 36 seconds to be exact. Ayan, yan yung eksaktong time niya. So you don't need to make a very long video. Ang importante dito, you're able to express yourself. Now, I can sense some kaba-kaba sa part nyo. Some of you are thinking, Sir, kailangan ba mag-English? Sinabi ko bang English video? Hindi. Ang sabi ko lang, selfie video. 'Di ba? So kung saan ka komportable na dialect, yan ang gamitin natin. 'Di ba? Kung marunong ka sa Bisaya, 'di ba? Marunong ka sa Bicolano, 'di ba? Kayo bahala kung paano mo sasabihin. Ang importante, you're able to showcase yung personality mo on how you are able to present yourself in front of a person, or at least in this case, in front of a camera. 'Di ba? Now, kung marunong kayo sa mga hard skills, pwede rin. Marami ako nakitang video from IT. Ano pinakita nila? How to clean computer viruses. How to set up a laptop. May nakita ko from HR, yung mga nasa HRM pala, hospitality, no? Yung mga nasa tourism. Ano pinakita nila? How to fold table napkins. Iba-ibang klase ng mga table napkin. May nakita ko doon, engineer. Ang pinakita niya, how to use a soldering iron. How to operate a welding machine. Di ba? Marami kang pwedeng pakita. How to play a musical instrument. Depende kung anong alam yung instrument. Remember, alam niyo na sinasabi ko, what I'm trying to say lang here is you can now present yourself more effectively to the HR. Nababawasan yung pabalik-balik. Diba? Let's put a practical application. Ba't kayo tinatawagan ng mga HR pag nakita yung information nyo? Una sa lahat, na-catch mo attention nila. Kaya ka nga nila tatawagan kasi gusto ka nila mapakinggan at makausap. Hindi naman para mapagkwentuhan hindi naman para mapagtsikahan. Kung hindi, para ma-evaluate yung comm skills mo. That's normally, I would say 60-70% of the time, they'll try to evaluate your comm skills. But this time, it saves you so much effort. Hindi na kailangan tumawag, ay busy. Pagkausap yung aplikante, ang ingay ng background, may tumitilaok na manok, may kumakalansing na pinggan, di ba? May kumakahol na aso, di ba? Minsan, ang hina pa ng signal. Ano ba yung point dyan? Ang point lang naman is para malang ma-evaluate yung comm skills nyo. So ako, ang recommend ko, try to make those steps shorter. Imbis na may 5 steps ka, 1, 2, 3, 4, 5, na-cut down mo na siya to maybe 2 steps na lang. Diba? Ano yung 2 steps? Na-screen kayo at the next step, probably, the next step is invitation na for a job offer. O diba? Yan ang pinakamabilis na paraan. Na kung sakali, sige, mag-extend o di another interview o di pangatlo, 3 steps na lang kaysa 5 step. Okay? You get my point. Okay? So kayo na bahala kung paano mo ipapakita or express ang sarili nyo through those selfie videos. Ano pang maganda sa resume link? Meron tayong tinatawag na profile picture. Sa profile picture, hindi kailangan sobrang formal na formal. Huwag na kayo gumastos. Huwag na kayo pumunta sa studio para magpa-picture. Ang importante po sa mga lalaki, pinapalala ko lang sana maganda may collar. Okay? At syempre may damit din. Mamaya collar lang suot nyo. Hindi pwede. Dapat may damit din. Okay? Now, yung background, ideally, plain background. Ganun lang po. Tumingin kayo sa camera, plain background, okay na yan. Huwag kayo maglalagay ng mga profile picture kagaya nung pinapakita ko sa right side ng screen ninyo. Okay? Do not create something like that. Yung mga selfie-selfie, may mga groovy, di ba? Yung mga pinuputol, kinakrap at ini-edit na mga picture. Huwag na po ganun. It doesn't look professional. Okay? Another good thing with the resume link is meron tayong tinatawag na cover photo. Ano tong cover photo? Di ba may kasabihan? A picture paints 1,000 words. O, kung di mo pa narinig yon, sabihin ko ulit yung kasabihan. A picture paints 1,000 words. Pasintabi sa matatamaan. Hindi lahat na nakikinig ngayon ay gifted with writing skills. Hindi lahat sa atin ay komportableng i-express yung ating thoughts and feelings into words. Hindi mo siya maisulat, hindi mo siya mai-type.
Di ba? Some of us, ganyan. So, paano mo ipapakita? You can now showcase yung message mo through pictures. Look at my examples. Tingnan mo na sa kaliwa. Ano kaya siya? Sabi ni iba, sir, para siyang ophthalmologist. Sabi ni iba, optometrist. Dati may narinig ako estudyante sumagot, Optimus. Sabi ko, hindi po yan robot. Okay? Tao yan. Okay? So, you can now upload pictures to show kung ano yung pinapakita mo or ano yung trabaho or ano yung specialization mo. Look at the right side of the screen. Ano kaya siya? Sabi ni iba, sir, mukhang admin. Sir, mukhang mateki. Kasi ang dami niyang gadget. May mechanical pencil, may stapler, parang dami niyang gadget. No? So, mateki. Sabi ng iba naman, makalat. So, again, depende yan kung paano mo interpret. Pero ang maganda rito is you're able to showcase your personality. O, diba? Now, this example, pinalaki ko na example ko. Ano kaya to? This is someone from psychology or maybe from neurologist. O, diba? Or maybe just someone who knows the left and the right. Ganun lang kasimple. Okay? Ito pa isang magandang example ko. Yan. Hindi po ito miyembro ng Akat Bahay Gang. Hindi rin po ito social crimer. Okay? Ito po ay isang aplikante na nagsasabi, there is no shortcut to success. You will be able to reach your goal by taking one step at a time. Look at it. Diba? Ano nakalagay sa kanyang sulat? Nakalagay, the journey of 1,000 miles begins with one step. O, diba? So, yan yung gusto niyang ipakita, gusto niyang i-send na message doon sa nagbabasa. Now, kung nagpakita ko ng magaganda example, I'll also show you yung mga not so good examples. Ito yung mga wag niyong gagayahin. Una sa lahat, wag kayong magpapaka-misteryoso. Okay? Marami po mga pangalan interchangeable. Ako mismo, guilty ako dyan. My name is Kim. A lot of people think babae ako. Sometimes, I encounter resume links or resumes na nakalagay sa kanila, George, Alex, Chris, Joey, Sam. Yan. Minsan isipin ko, ay lalaki, yung pala babae. O, di ba? So, better put your picture there para at least alam ng HR who to expect. Okay? Now, huwag kayong gagawa ng resume link na blanco po yung cover photo nyo, pati profile picture. Kasi pag blanco yan, ganyan na itsura niyan. Kayo na lang magsabi kung kayong HR, ipoprocess mo pa ba or magiging interesado ka pa ba dito sa aplikante? Malamang hindi. Kasi wala kang makitang any information. O, di ba? So, better put your picture there at cover photo. Okay? Ano pang meron na huwag nyo gagayahin? Okay? If you want to catch attention, huwag po tayo gumawa ng ganitong klaseng ayoko naman sabihin parang in my opinion lang, in my opinion, this one does not look professional. Okay? Ang dating kasi parang tamad, parang emo lang, no? Emo lang tayo, parang chill, no? Walang pakialam sa buhay. Parang gano'n yung dating. That at least is just my opinion. Okay? So I showed you good examples and not so good examples para you're guided. Okay? Kayo na bahala kung paano nyo ipapakita ang personality nyo or ang message nyo dun sa mga HR. Okay? So look at this very good example, si optometrist or si eye expert. Lahat ng information kompleto. Nilagay niya lahat ng information niya dyan, pati yung mga ebidensya ng skills niya, pati yung mga certificate or document na nagpapatunay na siya ay isang licensed ophthalmologist. Okay. So, mabilis yung proseso. Hindi na kailangan kayo tawagan ng HR para tanungin, ano po yung mga grades na bagsak nyo or mataas na grades nyo sa school? Bakit? Kasi yung transcript mo nandyan na naka-attach or report card yun naka-attach niya. Diba? Hindi nila kailangan tanungin pa kung ano yung mga skills na talaga bang marunong ka ng ganito, marunong ka ba talaga ng ganyan, diba? If you're able to show them there through the videos, then it's easier for the HR to process you. Okay? So, at this point, alam ko iniisip nyo. You are all thinking, sir, pag gumawa ba ako ng resume link, yung information ko ba nakakalat na sa buong mundo? Baka naman nakalantad na to sa buong internet. The answer is no. No. Kaya nga to tinawag na the most secured resume. Bakit? Kasi kayo po ang may ultimate control ng privacy settings nyo. I'll show you kung paano. Follow me dito sa video. Okay? This is the screen. Pag nag-login ka sa Jobs 180 mo na resume link, meron po dun settings. Sa settings, pagpili mo, punta ka sa privacy settings. When you go to the privacy settings, piliin mo yung information lang that you want to show or hide in public. I'll use an example. If you don't want to show your birthday, what do? You turn it off. You don't want to show your address, what do? You turn it off. You don't want to show your references, what do? You turn it off. In short, lahat ng on or off, kayo may control. Okay? At ang maganda dyan, real-time update yan. Kung ngayon, sinet up mo na walang address, tinanggal mo yung birthday, tinanggal mo yung references, in-off mo lang. Tapos, 5 minutes later na-realize mo, ay sige na nga, pakita ko na nga birthday ko. Kasi malapit na eh. Diba? Wala, baka batiin ako ng HR. Ano gagawin mo? I-on mo ngayon. Diba? And when you save the profile, instantly, real-time, updated na yan. Lahat ng binigyan mo ng resume link, open na ulit yung inyong birthday. Now, 2 days later, na-realize mo,
siguro mas maganda ilagay ko na rin yung address, i-open ko na rin yung address para malaman ng HR. So what you do, you open your address now, you turn it on, and then you save the profile. Real-time update. Anytime nag-update ka, on or off, basta nag-save ka ng profile mo, lahat na binigyan mo ng resume link, updated po sila real-time. As in real-time. Amazing? Amazing, di ba? Okay, sige, tuloy pa natin. Okay, some of you now, nakaka-join lang. Okay, habol lang po tayo. Papunta na kami sa last step. No? Tapos na kami sa 2 steps. Recap lang. Ano yung first step? You register. This is absolutely for free. Wala tong bayad. Pangalawang step, you complete the information. Okay, yan ang pinaka-logical. And when you complete the information, please make sure that the information are updated. Okay, yung mga details nyo para mabilis kayo makontak ng HR. Let's go to the last step. The last step now is for you to submit. Paano mo gagamitin ang resume link mo para mag-apply? Diba, malapit na po yung graduation. Some of you naman graduate na. Maybe some of you are in between jobs, or maybe some of you just want to explore lang for possible OJT or summer job or opportunities. Paano mo gagamitin itong resume link? Kukwento ko sa inyo iba-ibang paraan. Lahat ito practical application. Makaka-relate kayo, sigurado ako. Okay, una, punta ka sa website ng jobs180.com. www.jobs180.com. You can take a screenshot. You want to write this down. You can try to memorize it. Kayo bahala. No? Basta punta kayo doon sa website and then you explore for companies. Okay? Tignan mo yung mga companies na gusto mo makita. Kung may nakita ka doon, you can also search for it. Pag may lumabas, edi meron. Pag walang lumabas, huwag natin pilitin. Kung wala, wala talaga. Kung meron, meron. Okay? Ganun lang yan. Okay? So, try to look for companies there. Now, what I want to emphasize at this point is that when you see a company that you want to apply to, okay, kahit na hindi ka pa qualified, ang recommend ko, submit mo resume link mo. Ulitin ko lang yung sinabi ko. I'll repeat what I just said. Kung may nakita kang kumpanya na gusto mong applyan, gusto mong pasukan, kahit na hindi ka pa qualified, ang recommend ko, submit mo pa rin yung resume link mo today. Bakit? I will use now a practical application para makarelate kayo. Example lang. May nakita kang company. Okay, nakita mo yung company. Itong company na to is hiring for people with at least 3 years of experience. Kailangan 3 years experience, ang minimum requirement nila. So you're now thinking, nako, wala akong 3 years experience. Kasi never pa ako nakapag-work eh, 'di ba? So hindi na ako mag-a-apply? Hindi. Ang gawin mo, submit mo yung resume link mo dun sa company today. Bakit? Because sa tingin ko lang, 3 years later, meron ka ng 3 years experience. Kung ngayon, 2021, fresh graduate ka, and you start to apply for work, by 2024, which is 3 years later, meron ka ng 3 years experience. Tama? O, very logical. At darating naman yung 2024 sigurado because last year was 2020. This year is 2021. And I'm sure next year is 2022. Diba? Ganun lang yan eh. So darating din yung 3 years, magkakaroon ng 3 years experience. At ang maganda rito, hindi mo na kailangan balik-balikan yung kumpanya. Hindi kailangan bumalik doon para magsabi, Sir, ako po yung nag-apply sa inyo 3 years ago. Ako po yung nagpunta sa inyo na ako ay nag-apply for OJT. Wala nang pabalik-balik. Ang gagawin mo na lang is you just have to update your resume link from your side, from your end. Update ka na lang. Save your profile at lahat na binigyan mo ng resume link at one point in time, lahat sila updated real time. So kahit kailan pa yan in-update mo, sinave mo yung profile mo, lahat ng binigyan mo ng resume link, alam na rin nila, malalaman na nila na kayo ay meron ng nag-save or nag-update na ng information real time. Pasok na kayo dun sa qualification. You never know. O, diba? It saves you time and effort. Okay? Tuloy pa natin. Nag-isip kayo, uy, okay to sir ah. Pwede ba ako mag-email sa mga companies? Maybe, yan ang inisip nyo. Yes, pwede kayo mag-email. Pero ang tanong, paano ba kayo mag-email sa mga companies? Is this how you do it? Do you do it traditionally by saying, Dear HR Manager, I'd like to apply to your company and this is my resume. Ano gagawin mo next? I-attach mo yung Word file mo or yung PDF file mo. Is that how you do it? Nag-a-attach pa ba kayo ng mga document? Pag ang sagot ay yes, ang tawag dyan, makaluma, pampabagal, traditional. Hindi ko sinabing mali. Sabi ko lang, makaluma, pampabagal, traditional. Hindi mo na kailangan mag-attach ng anything. Ano gagawin mo? Write the same email. Dear HR Manager, I'd like to apply for the position of blank and this is my resume. What do you do next? No more attachment. Just type there your resume link. In this example lang melissa.lagro.jobs180.com. I hope to hear from you soon. Thank you. Send. Tapos na. Whatever attachment you need to attach, you don't put in the email. You put it inside your resume link. Because yung resume link mo, hindi naman magbabago yan eh. Nabigay mo na doon sa company.
Tingnan nyo isa pang practical application. Paano kung nagpalit ka ng phone number? Hindi ba't kailangan mo sabihan yung HR? Paano kung nag-attach ka ng resume? Di kailangan mong sabihin, dear HR manager, this is example lang, this is Melissa again. I'm now submitting to you my updated resume. Tama? Paano kung nagpalit ka ng address, nag-relocate ka, nagkaroon ka ng award sa school, nagkaroon ka ng promotion sa trabaho, i-update mo naman yung profile mo, sasabihan mo na naman yung HR. Ano pa sasabihin mo? Mag-email ka ulit. Dear HR manager, my name is Melissa again. And this time, I'm sending you my updated, most recent resume. Ganun ba? Diba? Pinapagod mo lang sarili mo at pinapagod mo lang yung mga HR. At kami, I'm speaking as an HR, nakakapagod mag-keep track kung alin yung pinaka-updated na information. Some of you might attach, may date pa, may number, may code pa kayo sa file name nyo. Huwag nyo nang pahirapan yung buhay ng HR as much as ayaw rin namin kayo pahirapan. Ang gawin nyo lang, simple lang. Just tell them, ma'am, I have updated my profile. Please check my resume link. Ganun lang kasimple. Kiklik lang naman ng tao yung link because para mabuksan niya yung email, naka-online siya. Bubuksan lang niya, clicking the link and see the updated information. Ayos, di ba? Sige, tuloy pa natin. Meron pa ibang option. Sa mga gusto mag-print, sabi ng iba, sir, pwede ba ako mag-print? Kasi mas komportable ako mag-apply sa kumpanya kung mayroon akong bit-bit na papel. Ang sagot, yes. Pwede ka mag-apply sa companies using the printed version of the resume link. Ano pwede mo gawin? Pumunta ka sa dashboard ng Jobs on ET account mo at i-print mo ang resume link mo. Ang gagawin ng system, iti-try niya i-compress lahat na information into one page. Okay? Pwede ka mamili kung 1 column or 2 column version. Yan. Kayo na bahala kung ano mas maganda sa tingin mo sa profile mo. 1 column or 2 column version. Pero ang gagawin ng system, itatry niya i-compress hanggat maaari everything into 1 page. Para tipid. If you're going to print your resumes, you don't have to print 2-3 pages just for one set. Magastos din po yan. At naging aplikante rin ako ng minsan, magastos po yan. At ang masakit sa lahat, as an HR, sabihin ko sa inyo yung katotohanan, pag na-process na namin yung paper resumes, anong ginagawa? Kadalasan sinishred. Tinatapon. So yung binabayad yung pa 5 pisong printout, napupunta lang po. Parang sinred mo na rin lang yung 5 piso mong coin. Parang ganun lang din yan. Okay? So wag na natin sayang yung gastos ba. Gamitin na lang yung pera sa ibang paraan. Sa pangkain na lang, sa pang-internet. Okay pa. Di ba? Again, I'm just giving you options. Okay? Kung gusto mo lang mag-print ng resume nyo, pwede kayo mag-print ng resume link. Ito rin po yung isa sa mga nire-recommenda ko. Sa mga gusto talaga mag-print ng resume, pero nagtitipid. Ano gawin natin? Mag-print kayo na tinatawag na resume link card. Yan, parang business card, no? Maliit na card. So sa isang pirasong papel, long bond or short bond paper, you can make multiple cards. Multiple cards, as in 10, 20 sets of cards, depende. At pwede kayo mag-design kung anong preference nyo. Ikaw mag-design at i-cut mo na lang later on pag na-print mo na with the size of a business card. Yan po, pinapakita ko sa example. Look at my other example here. This was used in an actual job fair. Nag-apply yung aplikante doon sa company. Anong ginawa niya? Tinanong, do you have a resume? Yes po ma'am, ito po resume ko. Binigay niya yung maliit na papel. Ano laman ng papel? Resume link card. Yun lang. That's it. Bakit? Because I assume that the company has internet connection. Tama ba? Siguro naman, no, sa panahon ngayon, sinong kumpanya walang internet? At kung sakali lang walang internet yung kumpanya, sa tingin ko, hindi ka na mag-a-apply doon sa kumpanya yun. Sa tingin ko lang, aatras ka na rin. Sa panahon ngayon, walang internet, may mali doon sa kumpanya. Okay? So, next. Bakit ko nire-recommenda na gumawa na lang ng resume link card? Sa mga gusto talaga mag-print. For 2 reasons. Number 1, obviously, para tipid. Hindi ko na kailangan ikwento kung bakit. Gets yun naman, di ba? Isang papel, marami magagawang cards. Pangalawa, because of security ng information. Ba't ko sinabing security? Kung sakali lang nag-apply kayo sa company, nag-print ka ng long bond paper or short bond paper, binigay mo dun sa HR, nilipad ng hangin, for some reason, nilipad ng hangin, may nakapulot ng papel na yan. Alam na nung taong nakapulot ng papel, lahat na information mo. Tama? Tama. Hindi mo siya kilala? Correct. Pero ikaw, kilala ka niya. Kasi makikita niya lahat ng data mo dun sa nalipad na resume na printout na malaki, na Word file or PDF file. Diba? Okay. Using the resume link card, maliit na paper. Ang laman lang resume link. Saka pangalan mo. Ganun lang kasimple. Nilipad ng hangin, may nakapulot, di mo kilala. Ano magagawa niya? At the most, makikita lang niya yung information na sinet mo for your public view. Ikaw ang may control ng privacy settings mo. Ayos? Ayos, di ba? So, kampante ka ngayon. Komportable ka kahit liparin pa yan, kahit i-photocopy pa yan ng HR, pamigay sa iba-ibang tao. Halimbawa lang, no, ginawang flyer. Walang problema kasi kontrolado mo ang privacy settings mo. Okay? Sige, tuloy pa natin. Exciting, di ba?
a lot of applicants right now hindi na gumagamit ng printout. Napansin ko na yan because most of the applicants are using smartphones. Now, ay, wag magtampo yung mga ibang walang smartphone ha. Baka sabihin nyo, gawin nyo ako dahilan sa mga parents nyo. Ay, mami, daddy, sabi ni Sir Kim, kailangan daw ng smartphone. Hindi ko sinabing ganun. I'm just saying lang na ginagamit na po ang smartphone right now, taking advantage of the technology. Okay? So, gamitin nyo yung technology to your advantage to apply. Kung sakali wala tayong smartphone, pwede pa rin gamitin ng resume link. Paano? Pag pumunta ka sa company at mag-a-apply ka, parang COVID, ano lang yan, yung contact tracing, di ba? Pag pumunta ka sa mga iba-ibang establishment, pinapasulat ka ng pagkahaba-haba, name, email, phone number, address, course, gender, postal code, height, weight, kung ano-ano. This time, pwede mo na ngayon ilagay lang pangalan mo tsaka resume link. Yun lang. Kung di ka komportable ibigay lahat ng details mo, wag mo ibigay. Just write your name and your resume link. That's it. Alam niyo, sa totoo lang, yan ang ginagawa ko pag pumunta sa mga establishment, pag may mga COVID contact tracing, nilalagay ko lang resume link. That's it. Bakit? Because everything that they need to know is already in my resume link. At ako may control ng privacy settings ko. 'Di ba? Oh, parang kayo rin. Kayo lang may control ng privacy settings nyo. Walang iba. Okay? So with that, balik lang ako sa checklist ko para ma-share ko na yung mga kalokohan ng mga aplikante at kalokohan ng HR. Wrap up na tayo dito sa ating resume link. Checklist. Are you using the right tool? If ang gusto nyo malaman is if you're using the right tool, ito po yung checklist ko. Number 1, kayo ang may ultimate control ng privacy settings nyo. Dapat kayo lang. Okay? Kung gusto nyo ipakita, gusto mo itago na information, anytime, real time, pwede mo gawin using your resume link. Second in my checklist is the speed of hire. This tool helps you to become more efficient with your application process. Nababawasan yung pabalik-balik as I've shown you earlier because you can attach whatever you can attach there. Okay? Kahit video pa yan or files or anything, you can put it there. When it comes to flexibility, pwede mo i-print ang resume link mo. Kung just in case ang gusto mo talaga may hard copy kang hinahawakan, pwede mo i-print ang resume link mo, 1 column or 2 column version. At ang best part dito, cost efficient. Wala tong gastos. Okay? Sa mga piloso po sa inyong humihirit, sir, may gastos po ang internet. Kailangan ko ng data. Kailangan ko ng pang-data. Yes, I agree. I agree. Pero para-paraan lang din yan. Let's be resourceful. No? Kung yung kapitbahay mo may wifi, makikonnect ka muna. No? Tapos later on, pag meron ka ng trabaho, bayaran mo yung internet niya. Di ba? Ganun lang yan. Give and take lang naman yan. Di ba? Makiusap lang tayo. No? Especially pagdating sa itong mga bagay. Okay? So, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin pagdating dito. Marami pa itong benefits. You can share this to whatever platform. You want to share it sa Viber, sa text, sa Messenger. Kayo bahala. Kayo may control. Sino bibigyan mo ng resume link. Hindi po yan searchable. Okay? If I type, I'll use an example. If I type John sa Facebook, maybe I'll end up with a few thousand Johns. Maybe a few 100,000 Johns. If I type Jemima sa Facebook, maybe I'll end up with a few 100 Jemimas. So Jobs 180, subukan nyo gawin. Punta kayo sa jobs180.com, try mo i-type yung Jemima. Wala mangyayari. Try mo i-type yung Junius. Wala mangyayari. Try mo i-type yung John. Walang mangyayari. Because you don't know the link of those people. Ayos? Ayos na. Sige. At wala rin tong mga compatibility issue. Whatever platform you're using, Google Chrome, Firefox, Android, Safari, kung ano man gamit mo, iOS, lahat yan pwede. Okay, pwede. Basta alam mo resume link mo. So, shout out lang ako. By the grace of God, umabot na kami sa 400 plus colleges and university partners nationwide. Okay? And the reason why we're here, first of all, I'd like to thank Ma'am Nerissa. Salamat po sa mga organizers ng event na ito sa pag-imbita po sa amin para kami po ay ma-share sa inyo itong tool na ito. And for those who are listening naman and you think you have friends or relatives that would benefit from this tool, please share this to them. Wala po itong bayad. Okay, just share yung resume link, yung Jobs 180 sa kanila. And I hope this could also help them. Okay? Now, some of you might have questions na nahihiya magtanong, lalo na sa open forum mamaya. Pag nagsabi ako, the floor is open. Wala namang gusto magtanong kasi nahihiya. So, sabihin ko na yung mga common questions. Kadalasan ito yung mga questions sa akin. Unang tanong, pwede ko bang gamitin yung resume link sa mga kumpanya na hindi naman kilala yung Jobs 180? Ang sagot, yes. Kahit hindi nila kilala yung Jobs180.com, pwede nyo gamitin. Basta alam nila eksaktong link mo. At kanino magagaling yung link? Sa inyo. Hindi sa akin. Sa inyo magagaling yung link. Okay? Second, is it the same as other job site? Kagaya ng MyNemo, LinkedIn, di ba? Best Jobs, More Than Jobs, JobStreet. The answer is no. May dalawang pagkakaiba. Okay, let me use JobStreet as an example para lang makarelate kayo. If you're using JobStreet, pwede mo lang applyan yung kumpanya na gumagamit din ng JobStreet. Pag ina-apply mong company, hindi gumagamit ng JobStreet, hindi mo na pwede gamitin yung JobStreet na resume mo.
Okay? With your resume link, pwede mo gamitin kahit na saan, kahit na kanino, kahit sa ibang bansa pa yan, pwede mo gamitin yung resume link. Basta may internet connection at alam niya eksaktong link mo. Kayo magbibigay nun. Okay? Second difference, kung nabigay mo na ang job street resume mo sa isang HR, wala ka nang pwedeng baguhin. Lahat ng information mo, touch move na yan. Nandun na sa kamay ng HR. At ang pwede mo lang baguhin is you have to wait another 30 days para pwede ka mag-edit or update dun sa HR. With your resume link, wala kang kailangang antayin. Anytime na gusto mo palitan, real time. Update your profile, save it, real time update sa lahat na binigyan mo ng resume link. Ayos. Tuloy pa natin. Third question is I think this is the easiest question. Can you keep your information secured using the resume link? I hope by this time na-convince ko na kayo, okay, na ito ang pinaka-secured na platform pagdating po sa online application, sa online resume ninyo. The fourth question is the most important question. How often, gaano kadalas dapat ina-update ang resume link? Ang sagot ko dito, hindi naman araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Ang sagot dyan ay every time. Every time na meron kayong babaguhin, lalo na po ang contact details nyo. Very important. Kasi kung nagpalit ka ng phone number, hindi ka na makontak ng HR, wala na rin. Kahit lahat ng mga career development nilagay mo diyan, na promote ka at lahat-lahat, 'di ba? Kung hindi ka makontak ng HR, wala ring sense. So please update your contact details. And the last question is just a trivia. Trivia lang 'yan. Bakit siya tinawag na jobs180.com? This is called jobs180.com because we want to turn your life around 180 degrees. Hindi po siya 360. Bakit? Kasi babalik ka lang kung saan ka galing. Di ba? Kung 360, ikot ka na lang ikot, ikot ka na lang ikot. So never ka na nakarating sa pupuntahan mo. Kaya nga siya 180, it is a straight line to your career goal. Okay? So just in case may question kayo, nahiya magtanong, mamaya, punta lang kayo sa aming website or email me here sa info@jobs180.com. Like us on Facebook, follow us on Twitter, and on Instagram to get the latest trends in recruitment. Okay? Now let me proceed to the next topic. Ang next topic ko, maiksi lang po ito. Ang share ko sa inyo, kalokohan ng mga aplikante. Ayan. Ano yung mga kalokohan ng aplikante pagdating sa pag-a-apply? Especially pagdating po sa pananamit. Okay? So ano yung mga tips ko sa inyo? Hindi lang to pang virtual. Some of the tips here are also applicable on the physical setting. Pero right now, since wala tayong physical setting, virtual muna tayo. I'll focus on the virtual side. Okay? So ano to mga to? So una sa lahat, you might want to write this down or take a picture. Ayan. Kung kanina si Ma'am Monica, masipag mag-take ng notes, eto talaga, kailangan nyo talaga i-take tong notes na to. Kasi for sure, ma-apply nyo to sa paghanap nyo ng trabaho later on. Okay? So ano to? Una, pag meron na kayong mga tawag from the companies, please make sure that you have the right information. Diba? Kailangan natin malaman sino yung kausap natin. Baka kasi mamaya scam lang yan. Okay, mag-ingat kayo ha. May mga kumpanya tumatawag, nagpapanggap na ganitong company, ganyang company. Tapos hinihingan kayo ng mga information. Ay, kailangan mo po mag-load sa GCash. Oh, kahit 5 pesos lang. Naks. Diba? Paano kung 100 kayo na aplikante? Palima-limang piso. 500 din yun. Diba? Sinong tanga? Ay, sorry. Huwag kayong magpapaka-biktima, okay, sa mga ganong mga klaseng HR. Or, sorry, I'm not saying HR. Sa mga ganong klaseng scam. Okay, mag-ingat tayo. So, better make sure you know the company name, know the people or the person you're talking to, get all this information, and you have to prepare on your end. Because if you're going to do a virtual interview, depende ko anong platform. Some companies are using MS Teams, some companies are using Zoom, kagaya na ginagamit natin yung naka-Zoom, some of you are using Google Meet, may iba gumagamit ng Webex, ang dami mga platform. So you have to make sure na prepared din kayo sa inyong gadget for those information. Okay? Now, in terms of being prepared, hindi lang physically, mentally, 'di ba? And then of course, physically rin, 'di ba? Ano tayo, spiritually rin, ready tayo sa ating interview. Pagdasal natin na yung interview na yan para sa atin talaga, at kung sakaling hindi tayo natanggap, hindi talaga yan para sa atin. Huwag natin pilitin. Okay? Marami pa naman ibang companies. Okay? So ano mga dapat i-prepare? Prepare your gadget, install the app. Okay? Make sure you update. Hindi na naka-install yung app. Dapat updated din yung app version. Because this happened to me before. I was talking to the applicant. Nagtataka ako, bakit hindi ko naririnig yung aplikante? Nakikita ko siya, hindi ko siya naririnig kahit hindi na siya nakamute. Okay, hindi na siya nakamute, hindi ko siya narinig. Yung pala, yung app version ng ginamit naming virtual interview platform, hindi pala siya naka-align dun sa pinaka-recent na updated version. Kumbaga kung version 5 na siguro, yung sa kanya naka-version 1 pa. Diba? So sabi ko, paki-update mo na, baka yun lang ang reason. And yun nga, na-fix naman namin. Yun nga lang, syempre sayang yung oras, diba?
Kasi dapat interview na yun eh. Okay? Now, you need to have a good internet connection. Now, at this note, wala akong masabi. Bulok talaga internet sa Pilipinas. Okay, pasintabi sa mga companies na internet, wala tayong choice eh. Yun lang naman ang mapagpipilian natin, di ba? Ano mapagpipilian natin? Alam niyo na kung sino-sino sila, hindi na mababanggit. Okay? Alam nyo na. So, ang gusto ko lang i-point out, bulok talaga internet natin. Now, swerte na lang sa mga iba na siguro mas malakas ang signal sa inyo kung gano'n yung network niyo. But in my case, I'm already using 2 types of Wi-Fi. Ang hirap, no? Minsan pinagdadasal ko, sana wag umulan, wag bumagyo. Pag lumakas yung hangin, bumabagal ang internet. Okay? So, sa iba naman na nakikinig ngayon na wala stable internet, and the only internet option that you have maybe is the nearest mall or the nearest convenience store. Example lang. What you need to do is make sure lang that if you are in that area, yung background nyo, kung i-open mo yung camera, syempre later on, yung background nyo, malinis na background. Kaya hanggat maaari. Wala masyadong mga maingay na background like dumadaan na tricycle, na jeep, na humaharurot na bus, yan, nagbubusina na mga sasakyan. Iwasan natin yan. Okay? Now, inside the house, kung makakahanap tayo ng lugar na maganda, hindi maganda, hindi kailangan maganda, kailangan tahimik. Yung mas importante, tahimik. Doesn't matter kung ano yung tsura pa niyan. Okay? Ang importante tahimik. Kung wala kayong makita, isang suggestion ko is you try using yung banyo, yung CR, yung toilet. And I'm serious. Kasi sa tingin ko, iyan ay isa sa pinakatahimik na lugar sa bahay. Okay? Yun nga lang, wala naman sana may kakatok sa inyo biglang kailangan na gumamit din ng CR noong time na kayo nag-i-interview. Okay? Now, kailangan mo rin siyempre konting linis-linis. No? Baka naman may mga kasabit-sabit dyan na alam niyo na, yung mga underwear and all, ayaw mo pakita. So, you can use blue screen. No? May mga blue screen technology na nasa loob ng Zoom or Google Meet. Pwede mo palitan yung background nyo para hindi nakikita yung totoong background din. Diba? Now, kung kaya naman, iharap mo na lang yung camera mo sa dingding. Na plain lang na dingding. Doesn't matter kung ano man yung dingding natin, may kulay or wala. Basta importante plain. Yan ang sinishare ko dito. Another important po sa virtual interview is yung liwanag. Kailangan well-lit yung place nyo. Huwag kayong mapag-interview, nasa banyo nga kayo, sarado naman. Okay, this happened to one of my applicant before. I'll tell you, sabi ko sa inyo, marami akong kalokohan share sa inyo. Nirecommend ko dun sa aplikante, pumunta sa nearest mall. Sa mall, saan ka pupunta? Ang ingay-ingay, di ba? Kahit saan ka pumunta sa mall, maingay eh. May isang lugar, sabi ko sa kanya, sure ako, walang tao. Sa sinehan. 'Di ba? Huwag ka pumasok sa sinehan. Doon ka lang sa labas kung saan yung normally pagpasok ng ticket, 'di ba? May area doon na bumibili ka ng pagkain, popcorn o inumin or drink something, 'di ba? Before ka pumasok sa loob ng sinehan, doon makiusap ka sa guard. Sabihin mo, "Boss, kailangan ko lang 'to para sa trabaho, sa interview." Wala naman ako mapapanood na sine sa loob din, 'di ba? So, ganun lang naman din, 'di ba? Wala naman use, hindi mo na ako matutulog sa loob, magi-interview lang po ako. So dito lang po ako sa may area kung saan maliwanag, tahimik at malakas ang signal. Okay? Now, in the event na kailangan mo talaga pumasok sa loob, make sure lang maliwanag. Huwag naman yung madilim, no? Kasi medyo kaduda-duda ang dating. Pangit kasi naman naka-camera kayo, pero madilim naman dating. Okay? So, those are the things that I am reminding you of pagdating po sa virtual interview. Now, these are, regardless kung virtual to or ito virtual, you have to make sure that you are not late and you are not on time. Okay, pag sinabi kong on time, yung sakto lang sa oras. Iwasan po natin yung hingal kabayo tayo pagdating sa interview. Okay, try to be there 15 minutes or 10 minutes earlier. Lalo na po sa virtual interview, kung kayo nakaset na interview example ng 2 o'clock ng hapon, diba, try to connect na mga 10-15 minutes before para kung meron man aberya, may problema dun sa gadget nyo, at least, diba, nagawa na ng paraan. Make sure din nakakarga yung kuryente. Meron kayong charge. Kasi mamaya, nandun na kayo sa job offer, biglang naputol yung usapan nyo kasi nalobat ka. Hindi mo narinig magkano yung job offer. Hindi na rin yan natuloy yung interview. Sayang. Diba? And that also could happen to you. Now, another thing I want to remind you is huwag naman sobrang aga. Kung 2 o'clock na interview nyo, huwag ka naman nakakonect ng alas 9 pa lang. Nakaabang ka na 2 o'clock. Diba? Tipong 5 oras ka nakaabang. Kasi nga, diba? Tapos by the time nakaabang ka, ubos na yung load mo kasi sobrang aga mo na-excite. Okay? So better make sure na, again, I'm just trying to humor you lang, not to be too early. 15-20 minutes is mahaaga na yan, okay, for a virtual interview. Ideally, 15-10 minutes lang before. Okay? And wag din talaga magiging late. Kasi once you're late, you are already losing the opportunity. Okay? Now, when it comes to the interview, ayan, pagdating sa interview, ano dapat suotin? Tinatanong ko ng mga ibang aplikante, sir, sa virtual, kailangan pa ba magbihis? Pwede naman magdahilan eh, wala namang camera, di ba? Naka-off yung camera, kunwari, mahina yung signal. Ito yung sasabihin ko sa inyo. This is just an etiquette lang that I try to share, no? We understand that the internet is really a good reason or a good excuse in some ways para hindi mag-open ng camera. Okay lang. Ang like ko nire-recommend is try to open it at least for the first
few seconds man lang. Kausapin mo yung tao lang, yung HR, to say na, hi po sir, hi ma'am, pagpasensyahan nyo na po, I cannot sustain my camera being turned on for the next 5 minutes or so kasi mahina po ang internet, or konti lang po kasi yung load ko, so I want to save some of my data. Sa voice na lang if it's okay. And mapaalam lang tayo, and I'm sure HR will understand that. Hindi nila pagpipilit na, hindi, buksan mo yung camera mo. Hindi. Huwag tayo mag-usap, buksan mo lang yung camera. Di ba? Hindi yan gagawin ng HR for sure. So they will understand. Okay? Now, kung talagang walang paraan na i-open yung camera because hindi talaga nag-open, kahit anong gawin mo, ayaw mag-open. Or maybe some of you, wala talagang camera. Because I encountered applicant as well na gamit niya yung laptop niya, sira yung camera. Hindi ko alam kung totoo or hindi. Pero syempre, I just give the person the benefit of the doubt. Kung wala talagang camera, then please advise the HR. Sabihan nyo na simula pa lang. Pasensya na po ma'am, pasensya na po sir, I don't have my camera working. I hope this is okay for us to do the interview. Now, why am I recommending that you open the camera? Because at least for a few seconds or at least a minute or two, no, kahit papaano 1 minute man lang, for the HR to be able to evaluate na rin yung how you present yourself. Yan yung isang aspect diyan. Hindi siya about their checking kung pogi kayo or maganda kayo. No, hindi siya about that. It's about how you're able to present yourself, na kung nakita ba nila, itong taong to ay confident. Because HR can identify that. Kung paano, share ko sa inyo as we go along. Itong mga slides na to. Tingnan nyo. Ano dapat suotin? Okay, wag kayong magsusuot ng mga outfit na takaw attention. Okay, yung mga KSP, alam yung KSP, kulang sa pansin. Ito, hindi to kulang sa pansin. Tawag to takaw sa pansin. Okay, if you wear something like this, maalala ka ng HR, not because of the interview, not because of your answers, but probably because of what you were wearing. Dati mo na-encounter ako aplikante in a physical setting pa yan. Ang suot niya leopard print. Oh, talagang leopard print. Oh, mukha na rin siyang leopard, di ba? Kasi hindi, biro lang. As in, binabagayan talaga niya yung outfit niya. Lahat, everything naka-leopard print. I remember that applicant, but honestly, hindi naman siya pumasa. Well, hindi naman dahil sa ganun yung suot niya hindi siya pumasa, but because hindi rin talaga qualified, no, yung kanyang skills. But I'm just saying lang na do not make an impression na maalala ka ng HR because of what you are wearing. Okay? But better for what or how you're able to perform in the interview. Okay? So you get yun na sinasabi ko. Okay, ano yung mga dapat suotin? Ayan, sa mga ladies, ang recommend ko, just keep it simple lang. If you have your blazer, try to put it on. Kung init na init ka na, kasi mainit na sa bahay, no? Kulang na lang, itutok mo na lang yung electric fan para lumilipad-lipad kunyari yung hangin, di ba? Yung sa buhok nyo. Then don't wear your blazer. As long as you're wearing something decent, then it's good to go. Okay, total naman sa virtual interview, nakita lang naman hanggang dyan. Kagaya niyan. Kagaya ngayon, hindi nyo naman alam kung may suot ba ako sa baba or ano ba yung suot ko sa baba, di ba? O, yan yung totoo, di ba? At least nakita nyo lang sa camera. Mukhang professional. Okay na yan. Okay? Now, sa mga ladies, paalala ko rin, yung mahaba ang mga buhok, saka sa mga lalaki rin, no, sa mga mahabang buhok, iwasan natin yung hawi ng hawi. Alam mo yung ganyan? So sa mga lalaki, mayroon akong tip. Kung gamit nyo headphone, pwede mo ito gamitin as headband. Kayo rin mga ladies, gamitin nyo as headband tong portion na to. Diba? At least nakaipit yung buhok nyo. Na kung gamit nyo earbuds o yung mga earphone na nakaipit sa tenga, ayun, iwasan natin yung ganun ka ng ganun every time, mukhang wiper. No? Every few seconds, hawi ng hawi. Iwasan natin yan because it's so distracting. Okay? Now, when it comes to mga pinapakita ko, sabi ni isang aplikante sa akin, Sir, pwede ba ako mag-dress sa interview? Of course, pwede ka mag-dress. Diba? Gusto mo mag-gown? Pwede. Make sure lang hindi see-through. Diba? Naka-dress ka nga, see-through naman, edi it defeats the purpose of, being professional. Because, tingnan mo yung sample ko sa picture, nasa kaliwa ng screen nyo. Tingnan nyo. Naka-dress, diba? Oh, pero, kita mo yung bra. Buti nga naka-bra siya. Paano kung nakalimutan yung mag-bra? Diba? So, biro lang ha. Oh, I'm just pointing out lang na please do not wear yung mga sleeveless. Ang kagandahan ngayon kasi sa virtual interview, kahit hindi ka magsipilyo, hindi ka maamoy. Yan ang katotohanan. Okay? Kahit anong gawin mo, kumain ka ng bagoong, di ba? Kahit anong pang gawin mo dyan, di ba? Natulog ka, nagising ka, pag diretso ka sa interview, hindi yan maamoy. Pero yung suot mo, makikita. Okay, makikita yan. So, better make sure that you dress appropriately when it comes to, when you're in front of the camera. So, yan ang isang reminder ko sa inyo. Do not wear see-through. Okay? Avoid also wearing plunging. Nakadress nga kayo, plunging naman. 'Di ba? Ano nangyari sa mga interviewer nyo? Baka hindi lang interviewer nyo, kahit nga kayo yun eh. Pag may kausap kayo sa virtual, ano gagawin nyo? Umaangle din kayo, gumaganyan kayo. Baka sakali may masilip. Hindi naman magbabago yan kasi kung ano nakita sa camera, hanggang doon lang talaga. Again, I'm just trying to tell you
These are the things that you try to avoid sa mga ladies. Okay? Another thing to avoid, yung may mga statement shirts. Yung nakasulat sa t-shirt. Kagaya ng ganyan, no? Real women drink beer. Hindi po to inuman session. Huwag nyo hamunin ng inuman yung HR. Kasi pag ganyan suot nyo, parang dating, sir, inuman na lang tayo. Ganun ba to? Hindi. Okay? Please avoid wearing yung mga statement shirts. Okay? One of the things I remember an applicant that I interviewed a few years back. In-interview ko siya, alam mo yung sulat sa t-shirt niya, nakalagay, inutil inside. Alam niyo yung mga nisuspoof na t-shirt? Dapat doon, Intel inside. Intel as in microchip, di ba, ng laptop. Dapat Intel inside. Since spoof yung damit, ano nakalagay? Inutil inside. Imagine, di ba? Applicant applying na nakalagay inutil inside. So it doesn't give a good reflection. Okay? Sa mga lalaki, nagtatanong, Sir, ano ba dapat ko suotin? Dapat ba ako mag-Americana? Dapat ba ako mag-necktie? Well, it's really up to you. You may want to wear your Americana kahit tumatagaktak na yung pawis mo, 'di ba? Pero wag naman ganoon kasi madi-distract ka eh. Pormadong-pormado ka nga sa damit, samantala yung ano mo naman tulo ng tulo yung pawis mo, may bimpo ka na, 'di ba? May tuwalya ka na pahid ng pahid, pinipiga mo pa, ganoon. Example, wag ganoon. Wag niyo pahirapan sarili niyo. But if you want to wear your necktie, it's okay. No? I don't recommend, I don't require it. I'm just saying lang that I recommend you wear professional outfit. Okay? No, hindi kailangan todo-todo BS. Polo, pwede na. May collar, good to go. Okay? Kung wala talagang collar, pwede manghiram. Okay? Kung wala talaga, wala tayong magagawa. At least may damit. Ayun na lang sinasabi ko, pang Consuelo de Bobo ko yan. At least may damit. Hindi yung nakasando na lang ng interview. Kakagising lang. Oops! Sando interview. Okay? Nakapolo nga kayo. Ito naman itsura, kagaya na sa gitna ng pinapakita ko sa example. Hindi rin mukhang professional. Diba? Nakapolo kayo, nakabukas yung polo nyo, naka-open yung, kita yung t-shirt. Buti may t-shirt pa. Paano kung nakabukas na yung polo? Kita na yung dibdib. Diba? So, hindi rin po yan. Yan yung mga iwasan natin. Okay, hanggat maaari, do not wear t-shirt. Yan yung sa akin. I'm just saying lang, Consuelo de Bobo, para talaga sa mga, baka kasi sabihin nyo sa akin, gawin nyo dahilan eh. Mami, Daddy, kailangan ko talaga mag-shopping eh. Kasi ginupit mo lahat ng mga damit mo may kwelyo, di ba? Example lang, para lang may dahilan kang bumili ng bagong damit. So, wag niyo akong gawin dahilan, okay? I'm just joking lang, but again, I'm showing you good examples and not so good examples. Okay? Pagdating sa baba, the good thing with virtual is that, again, you don't have to wear super professional outfits sa baba. Naka-shorts ka, naka-underwear lang or something. Just make sure hindi nakita yan sa camera. Okay? Hindi nakita sa camera. Yan lang yon. Now, if you want to go physical interview, definitely you have to dress up. Now, for the ladies and the gentlemen who are listening right now, if you want to wear full attire, it's better. Bakit? Kasi pag nag-interview ka, kumbaga sa ito yan eh, yung mindset mo is dictated by how you prepare yourself. Just like saying, kung pumunta ka, kausap mo yung nililigawan mo, or ka-date mo, halimbawa, hindi ka nagsipilyo, di ba parang may kulang? Parang medyo ilang ka. Diba? Kahit naka-maskara ka pa eh. Kahit naka-mask, medyo ilang ka rin. Kasi alam mo, ikaw mismo, hindi ka naligo, hindi ka nagsipilyo. Ganito rin pagdating sa virtual interview. Pag may kulang sa outfit mo, nakabihis ka, diba? Tapos kulang yung outfit mo kasi naka-shorts ka. Diba? It sometimes gives you that meron kang off na nagagawa na nakikita ng HR that you're not confident. So yan yung importante. You have to show confidence when it comes to the interview. Okay? Now, in terms of confidence, ito rin to sa mga signs na iwasan natin. Okay? I'm down to my last, I think, 3 slides. So, para lang sa mga naiinip na, last 3 slides. Okay? And I'll share to you now the kalokohan of the HR. Okay? So, ano tong mga mannerisms na to? Iwasan yung habang may kausap, meron kayong sinasagot na phone. Okay? Iwasan yung, imagine nyo, you're interviewing me. You're the HR, I'm the applicant. Sasabihin ko, opo, sir. Yes, sir. I went there. I worked there for 5 years. So imagine, it doesn't look professional. Okay? So please, kung meron tawag, tabi mo na yan. Okay? Pwede naman siguro yung makausap later on. Unless na lang unless na lang it's a matter of life and death situation. Okay? Ibang usapan yon. Yung tipo nasusunog na yung bahay nyo, wag naman. Okay? Tipo may nasusunog na sa background. Diba? Ay, okay lang yan. Okay lang, tuloy yung interview. Kasi importante ito eh, di ba? Yung sunog, pwede naman yung mamatay later on. Hindi ganun. Okay? Ibang usapan na yan. Pag ganun na yung mga life or death situation na. Okay? Now, when it comes to slouching, marami sa mga aplikante, minsan komportable sa bahay. Kapag ka-interview mo, ano nangyari? Pahiga na ng pahiga, gumaganyan na, nawawala na sa screen. Maya-maya, nakasandal na. Yes, kausap ka pa rin, pero ganyan na lang. Di ba? Yan. It happens a lot of times. Fidgeting. Ano yung fidgeting? Kuyakoy. Kuyakoy. Kahit hindi nakita sa camera yan, no, yung kuyakoy ng paa mo,
Yung galaw ng ulo mo, ng balikat mo, nakikita yan. Imagine nyo, kausap ko kayo the entire time I was presenting and I'm doing this. Baka nahilo na kayo. Yan. So, yan yung mga iwasan natin. Okay? Fixing hair bangs, sinabi ko na yan. Playing with pens. I also encountered that with some applicants. Seryoso di ba? Nagtitake na notes. Parang si Ma'am Monica kanina, di ba? Nakita ko, nagtitake na notes. Sulat. Habang ni-interview, hawak yung ballpen, ano ginagawa? Ini-LEC. Yung parang, alam mo yung ginaganon-ganon, iniikot-ikot. Yan. Sometimes yung iba naman, hindi iniikot-ikot, tinitik-tik yung ballpen. Diba? Even if you are not doing anything, hawak mo lang yung ballpen at tinitik-tik mo, you can hear it from my microphone. Tama? You can hear it. And it causes some distraction. Yan yung mga things na iwasan natin because these are signs that you're not confident. In terms of eye contact naman, hindi ko naman masasabi kapag virtual. Kasi madalas sa virtual, ano nangyayari? You are looking at the screen kung saan nandun yung kausap mo. So, di ba? Kung yari, kausap ko kayo ngayon at titingin ako sa screen yan. Ganyan yung itsura niyan. I'm looking at you there. I'm looking at you there. Yan. So, it doesn't give you that connection. Kaya nga ako nakatingin sa camera ngayon. It doesn't matter kung anong itsura nyo sa background. Sometimes I occasionally, glance, tinitingnan ko anong itsura nyo doon, anong ginagawa nyo. Pero I would look at the camera most of the time para I can establish my connection to you as if kausap nyo ko, as if kausap ko rin kayo in like we're establishing that connection. Ganun din pa pagdating sa interview. Try to look at the camera straight into the camera's lens. Okay? Hayaan mo yung background kung ano nangyari sa background nila. Kung nakita mong may lumilipad na ibon or may manok dyan na tumitila, hayaan nyo lang. Okay? Just focus. Okay? Focus lang. Okay? So ngayon, answering interview questions, ito na yung kalokohan ng mga HR. Ito na. Before I share to you the list of questions, let me just give some reminders. Very important reminder. Please do your research. Maraming companies ngayon fly-by-night kung tawagin. Mga illegal recruiter, yung mga manggagancho, I don't have better terms for them, manloloko. Okay? Please do your research and make sure na hindi sila ganong klaseng company. At kung sakali na encounter nyo yung mga loko-lokong kumpanya, mga illegal recruiter, isumbong nyo hindi kay Tulfo. Isumbong nyo kanino? Kay Dole. Yes, sumbong nyo kay Dole or sa POEA kung nag-charge sila ng mga whatever fees, no? Importante po, legit yung company. Kay Tulfo pwede rin naman. Makakarating din naman yan sa tanggapan ng mga dapat natin parating. Pero, syempre, mas mabuti na diretso tayo sa Dole. Okay? So, this is now, as promised, sabi ko nga, last 3 slides. Ito na yung last slide ko. Okay? So, ano recommend ko? You write this down, you take a picture or you take a screenshot. Practice them at home. Wala na ko ibang better way of giving an advice but to take a screenshot, write this down, take a picture, and practice them at home. Bakit? I'm very confident one of these questions I'm showing you will definitely come out in your next interview. One of them. Sure ako lalabasan sa susunod yung mga interview. Okay? So, write them down, take a picture, practice them at home. If you can talk to yourselves in front of in front of a mirror, try to level up. Kasi may ibang tips, di ba, sinasabi nila, gawin mo, kausapin mo sarili. Sorry, napuwing ako. sorry. Ayan. Talk to yourself in front of a camera and see how you answer. In front of a camera, in front of a mirror. Ang recommend ko, you don't do that in front of a mirror. Instead, you get your cell phone, i-record mo. Record mo sarili mo. While you're doing it, kausapin mo sarili mo, record mo. And then you play back. Pretend that you're the HR now. Tignan mo kung paano ka mag-evaluate objectively dun sa kausap mo, which is siyempre sarili mo rin. Diba? Tignan mo. And then from there, you show it also to your friends, yung mga closest friends mo, relatives, kung meron tayong mga kamag-anak din na kasama sa bahay, pakita mo. At sabi mo sa kanila, usapang seryoso lang to, no? Huwag niyo kumbulahin. Yung totoo lang, no? Kasi syempre may iba mahihiya tayo magsabi, okay to, galing mo mag-answer, diba? Pero totoo, nosebleed ka na doon, halimbawa. So, ito yung kailangan mo sabihin sa kanila to evaluate you objectively in terms of how you are presenting yourself. And I hope you get a good reaction from them, good criticism. Okay, huwag kayong mag-aaway, no? Kung humingi ka rin naman ng criticism from them, I hope it's a positive criticism para for you to improve better. Okay? So, last call na, take a screenshot, write this down, or try to memorize them. Pero I don't think you'll be able to memorize all these questions. Just make sure lang ma-practice na sila at home. Okay? So with that, I'd like to leave you lang with dalawang kasabihan. Itong dalawang to, sabi nung isa, galing kay Theodore Roosevelt. Hindi po siya Tirador Roosevelt, Theodore Roosevelt. Ang sabi niya, the only man who never makes a mistake is the man
who never does anything. Sabi naman ni Albert Einstein, kilala niyo naman si Albert Einstein. I think everyone knows Albert Einstein. Sabi niya, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Why am I sharing itong dalawang kasabihan sa inyo? Dalawa lang po papaalala ko. Una, lahat tayo nagkakamali. Okay lang magkamali. Okay? Para matuto tayo. Okay? Pangalawa gusto ko sabihin, sa mga nagkakamali, kung paulit-ulit din yan, okay, may mali na po sa inyo. Okay? So, please make sure lang, okay, na kung nagkamali lang minsan, you learn from it, and then you don't make the same mistakes again. You learn from it, and you move forward. Okay? So, yan. Kung meron kayong tanong, nahiya magtanong, I think this is the time we do the open forum. Kung hindi ko masagot or hindi nyo matanong yung gusto nyo tanungin, feel free to email us or email me here sa info@jobs180.com. Like us on Facebook, follow us on Twitter, follow us on Instagram for the latest trends in recruitment. Again, my name is Kim Chu Wa. Don't forget yung Wa. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you.